Sa paanan ng bundok Arayat, nakatayo ang maliit na kantin ni Ernesto, kilala sa kanyang masarap na tapa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paggawa, si Ernesto ay nag-aayos ng kanyang kantin nang may marinig siyang mahinang bulong sa hangin. Lumitaw sa kanyang harapan ang isang babae na may kakaibang ganda, nakabalot sa liwanag ng buwan. "Magandang gabi Ernesto," sabi ng babae, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng gabi, ngunit may kakaibang init na nagmumula sa kanyang mga mata. Napatingin si Ernesto, tila ba nabighani sa di pangkaraniwang bisita. "Magandang gabi rin po. Sino kayo at paano ko po kayo matutulungan sa oras na ito?" "Ako ay isang diwata mula sa kagubatan ng Arayat," sabi ng babae, "at nandito ako upang mag-alok ng tulong para sa iyong tapa." "Tulong? Para sa aking tapa?" Pagtataka ni Ernesto, "Bakit ninyo nais akong tulungan? At paano?" Ang diwata ay ngumiti, "Nakita ko ang iyong sipag at dedikasyon Ernesto. Nais kong pagyamanin pa ang iyong talento sa paggawa ng tapa gamit ang isang espesyal na sarsa. Isang sarsa na mula sa mga likas na sangkap ng kagubatan." Nag-aalinlangan si Ernesto, "Ngunit bakit ako? At paano ko mapagkakatiwalaan ng isang diwata na ngayon ko lamang nakilala? Sa mundo ng mga diwata, pinahahalagahan namin ang katapatan at kasipagan, at nakita ko ang mga katangiang ito sa iyo," tugon ng diwata. "Bilang patunay ng aking mabuting hangarin, ibibigay ko sa iyo ang kaunting halimbawa ng sarsa na aking binanggit. Gamitin mo ito sa iyong tapa, at makikita mo ang pagbabago." Dahan-daang lumapit ang diwata kay Ernesto at iniabot ang isang maliit na bote na naglalaman ng kumikinang na likido. "Ito ang simula ng bagong kabanata ng iyong negosyo Ernesto. Ngunit tandaan mo, ang sikretong ito ay dapat manatili sa pagitan natin lamang." "Pero paano kung may magtanong kung saan nagmula ang bagong lasa ng aking tapa?" Nagugulumihan ang tanong ni Ernesto. "Masasabi mo na ito ay bunga ng iyong patuloy na eksperimento sa paggawa ng tapa. Ang mahalaga, walang makakaalam tungkol sa akin o sa ating kasunduan," mahigpit na paalala ng diwata. Tahimik na sumang-ayon si Ernesto, "Nangangako ako na ang sikretong ito ay mananatiling lihim." Nangako ang diwata na babalik matapos ang ilang araw upang tingnan ang resulta ng kanyang sarsa, at sa isang kisap mata, siya'y naglaho. Naiwan si Ernesto na nag-iisip at nagtataka sa kakaibang pagkakataong ito. Sa sumunod na araw, maaga pa lamang ay nagising na si Ernesto. Hindi siya mapakali, puno ng pag-aalala at pagkasabik sa magiging epekto ng mahiwagang sarsa sa kanyang tapa. Maingat niyang hinalo ang sarsa sa karne, isinunod ang lahat ng tagubilin ng diwata. Habang naghahalo ng karne, naghahalo din ang kanyang damdamin. Magiging matagumpay kaya ito, bulong niya sa sarili, o ito ba ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa aking buhay? Nang buksan niya ang tindahan, ang unang customer na lumapit ay si Aling Nena, ang kanyang suking matagal nang tumatangkilik ng kanyang tapa. "Ernesto, anong bago sa tapa mo? Mukhang mas kaaya-aya ito ngayon," puna ni Aling Nena habang tinatanggap ang kanyang order. Nag-aalangan si Ernesto, "Aling Nena, may bago lang akong bagong ingredient. Sana ay magustuhan ninyo." Matapos ang ilang oras, bumalik si Aling Nena, hindi na magkamayaw sa pagpuri. "Ernesto, anong ginawa mo? Ibang-iba ang lasa, mas masarap, mas malinamnam. Ano ang sikreto mo?" Napalunok si Ernesto, "Basta po Aling Nena, mas pinagbuti ko lang po ang aking tapa. Masaya ako na nagustuhan ninyo." Ang bawat papuri ay nagdudulot ng kagalakan at kaba kay Ernesto. Kagalakan dahil sa positibong tugon ng kanyang mga suki, at kaba dahil sa lihim na tulong ng diwata na kailangan niyang panatilihin. Habang lumilipas ang araw, patuloy ang pagdagsa ng mga tao, naakit sa bago at mas pinasarap na lasa ng kanyang tapa. Naging usap-usapan ito sa buong bayan, at dama ni Ernesto ang bigat ng kanyang pangako sa diwata. Sa kanyang pag-iisa, hindi maalis sa isip ni Ernesto ang diwata. "Bakit niya ako tinulungan? Ano kaya ang tunay niyang layunin?" tanong niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang mag-alala sa posibleng kapalit ng tulong na ito. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ang buwan, may bahagi sa kanyang puso na umaasang muling makita ang diwata, hindi lamang para pasalamatan siya, kundi para rin maintindihan ang mas malalim na kahulugan ng kanilang pagkikita. Lumipas ang ilang araw at patuloy ang tagumpay ng tapa ni Ernesto. Isang gabi, habang nagliligpit siya sa tindahan, lumitaw muli ang diwata, na parang bahagi ng hamog at liwanag ng buwan.
Kumusta ang iyong tapa, Ernesto? Tanong ng diwata, ang kanyang tinig ay puno ng interes at pag-aalala. Si Ernesto, na nooy halo ang damdamin ng pasasalamat at pagkabalisa ay tumugon, maganda po ang resulta. Lahat ay nagugustuhan ang bagong lasa. Ngunit aaminin ko, medyo nag-aalala rin ako. Bakit ka nag-aalala? Pusisa ng diwata, habang lumalapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nag-uusisa sa kanyang kaluluwa. Nag-aalala ako kung ano ang kapalit ng tulong mo. Bakit mo ako pinili at tinulungan? Ano ang inaasahan mong kapalit mula sa akin? Diretso at tapat na tanong ni Ernesto, ang kanyang tingin ay hindi umiiwas sa mata ng diwata. Ang diwata ay ngumiti, Ernesto, hindi lahat ng tulong ay may hinihinging kapalit. Minamasdan kita mula pa noong simula, at nakita ko ang iyong pagsisikap at pagmamahal sa iyong gawain. Nais kong ipakita na sa mundo kung saan pinagsama ang mahika at pagsusumikap, maaaring lumikha ng mga himala. Napaisip si Ernesto sa kanyang narinig. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa diwata, isang pakiramdam ng pagkakaintindi at pagkakaisa na hindi niya inaasahan. Ngunit paano kung malaman ng iba ang tungkol sa'yo? Hindi ba magiging komplikado ang lahat? Tanong ni Ernesto, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ernesto, sa maraming taon, marami na akong nakilalang tao, ngunit iilan lamang ang tulad mo na may dalisay na puso. Wala kang dapat ipag-alala, hanggat pinanatili nating lihim ang ating ugnayan, walang masama na magaganap, tugon ng diwata, na may kumpiyansa sa kanyang tinig. Sa mga oras na iyon, ang kanilang pag-uusap ay lumalim pa, hindi lamang tungkol sa tapa o negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga pananaw sa buhay, kalikasan, at mga mahiwagang kwento ng kagubatan. Nagpalitan sila ng mga kwento at ideya, at habang tumatagal, nararamdaman ni Ernesto ang pag-usbong ng isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan, isang uri ng espiritual na koneksyon na bihira niyang maranasan. Nang magpaalam ang diwata, may bahagi kay Ernesto na ayaw siyang umalis. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa gabi-gabing pagbisita ng diwata, natagpuan ni Ernesto hindi lamang isang tagapagbigay ng mahiwagang sarsa kundi isang tunay na kaibigan, isang nilalang na nagdala hindi lamang ng tagumpay sa kanyang negosyo kundi ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga araw, lumago ang katanyagan ng tapa ni Ernesto. Ang kantin niya ay laging maraming tao, mula sa iba't ibang sulok ng bayan, na nagnanais matikman ang kanyang espesyal na tapa. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang pagdating ng mga hindi inaasahang hamon. Isang hapon, habang abala si Ernesto sa paghahanda ng tapa, isang grupo ng mayayamang negosyante ang dumating sa kanyang tindahan. Nagpakilala sila bilang mga interesadong mamumuhunan na nais malaman ang lihim sa likod ng kanyang matagumpay na tapa. Ernesto, napakalaki ng potensyal ng iyong negosyo. Handa kaming mag-invest para palakihin pa ito, sabi ng isa sa mga negosyante, ngunit gusto naming malaman ang eksaktong proseso at ang lihim na sangkap ng iyong tapa. Nag-aalinlangan si Ernesto. Salamat po sa inyong alok, ngunit simpleng negosyo lang po ang gusto ko. At tungkol sa lihim na sangkap, produkto po ito ng aking sariling eksperimento at hindi ko po ito maaaring ibahagi, tugon niya, habang pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sa likod ng kanyang isipan, alam ni Ernesto na hindi lang basta negosyo ang pinoprotektahan niya kundi ang pangako sa diwata. Nakaramdam siya ng pagkabalisa hindi lamang para sa kanyang negosyo kundi para rin sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, sa isa na namang lihim na pagkikita, ibinahagi ni Ernesto sa diwata ang kanyang mga pag-aalala. May mga taong nagnanais malaman ang tungkol sa ating lihim. Natatakot ako na baka dahil sa akin ay malagay ka sa panganib. Sambit ni Ernesto, ang kanyang boses ay tigib ng pag-aalala. Huwag kang mabahala, Ernesto, sagot ng diwata, ang kanyang tinig ay puno ng kapanatagan, ang ating ugnayan ay nakatago sa proteksyon ng mahika. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat sa isa't isa at huwag hayaang masilaw tayo ng kasakiman at pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unting nahimasmasan si Ernesto. Naramdaman niya ang lalim ng kanilang pagkakaibigan at ang pagiging espesyal ng kanilang koneksyon na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng pera o tagumpay. Sa bawat pagsubok, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kaimportante ang ating pagkakaibigan. Hindi ko hahayaang masira ito ng kahit anong hamon, pangako ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon.
Ang diwata, nakangiti at may pagmamalaki sa kanyang mga mata, ay tumugon, at ako naman Ernesto, ay palaging nandito para suportahan at protektahan ka. Hindi lang bilang isang kaibigan kundi bilang isang gabay sa iyong paglalakbay. Sa gabing iyon, bagamat napapalibutan ng mga hindi tiyak na sitwasyon, parehong nadama ni na Ernesto at ng diwata ang isang malalim na katiwasayan, ang uri ng kapayapaan na dumarating mula sa pagkakaroon ng isang maasahang kaibigan sa gitna ng trahedya. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong sumikat ang tapa ni Ernesto. Bagamat ito ay nagdulot ng malaking kita, ito rin ay nagdala ng mas maraming pagsubok. Ang presyon mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kakompetensya at mga usisero, ay patuloy na umigting. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, nagpakita muli ang diwata kay Ernesto sa likod ng kanyang tindahan. Ang paligid ay tahimik, tanging ang sinag ng buwan ang saksi sa kanilang pag-uusap. Ernesto, nararamdaman ko ang iyong kapaguran at pag-aalala. Simula ng diwata, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Umupo si Ernesto. Oo, medyo napapagod nga ako. Ang negosyo ay umaasenso, ngunit kasabay nito ang mga hamon at responsibilidad. Minsan, naitatanong ko sa sarili ko kung sulit ba ang lahat ng ito. Ang pagtatanong sa sarili ay natural lang Ernesto. Pero tandaan mo, ang bawat pagsubok ay nagdudulot din ng pagkakataon para lumago at matuto, paliwanag ng diwata, na may himig ng pag-asa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, mas malalim at mas personal kaysa dati. Pagkatapos ng maraming pagpapalitan ng saloobin, nagkaroon ng katahimikan, isang komportableng katahimikan na nagpapahintulot sa kanilang pareho na magnilay-nilay. Si Ernesto, na ngayon ay mas kalmado at nakokontrol na ang kanyang emosyon ay nagtanong, ikaw bilang isang diwata, hindi ka ba napapagod o nalulungkot na palagi kang nakatago, na hindi mo maipakita ang iyong tunay na sarili? Ang diwata, matapos ang sandaling pag-iisip, ay sumagot, sa mahabang panahon, sanay na ako sa ganitong buhay. Ngunit sa pagkakilala ko sa iyo Ernesto, nagsimula akong magtanong kung ano pa ang maaaring kong maranasan. Hindi ko may kakaila na may mga pagkakataon na nais kong maranasan ang mundo tulad ng ginagawa ng mga tao. Napuno ng pag-uunawa si Ernesto, hindi ko naisip na baka may mga bagay ka ring hinahanap o pinapangarap. Sana ay may magawa ako para makatulong sa iyo, tulad ng pagtulong mo sa akin. Ang diwata, ngayon ay may bahagyang ngiti ay nagpahayag, ang pagkakaibigan natin ay nagdulot na ng malaking pagbabago sa akin. Nagbigay ka ng bagong perspektibo sa aking buhay, at iyon ay isang bagay na aking pinahahalagahan. Sa gabing iyon, habang ang mundo sa paligid nila ay natutulog, ang dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ay nagbahagi ng isang hindi pangkaraniwang koneksyon, na nagpapatunay na ang tunay na pagkakaibigan ay walang hangganan at maaaring lumampas sa anumang pagkakaiba. Habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, ang negosyo ni Ernesto ay hindi lamang umunlad kundi naging isang institusyon sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanyang kasaganaan at katanyagan, nadama ni Ernesto na may kulang pa rin. Isang malamig na gabi, habang pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ni Ernesto ang pagdalaw ng diwata. Sa pagkakataong ito, nais niyang pag-usapan hindi lang ang negosyo, kundi ang mas malalim na damdamin na umuusbong sa kanyang puso. Alam mo, sa mga nakalipas na buwan, marami akong natutunan at naranasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang pinakamahalaga pala ay hindi lamang ang tagumpay sa negosyo. Pagsisimula ni Ernesto, ang kanyang tinig ay may halong pagmumuni-muni. Ano ang tinutukoy mo Ernesto? Tanong ng diwata, na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ikaw. Ang ating pagkakaibigan, ang oras na ginugugol natin sa pag-uusap at pagtuklas ng mundo ng isa't isa, sagot ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa diwata, napagtanto ko na ikaw ang naging pinakamalaking yaman sa buhay ko. Ang diwata, na bahagyang nagulat sa pag-amin ni Ernesto, ay sandaling natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagsalita, Ernesto, hindi ko inaasahang ang ating pagkakaibigan ay magiging ganito kalalim. Sa totoo lang, hindi ko akalain na maaari akong magkaroon ng ganitong koneksyon sa isang tao. Hindi ito madali para sa akin, patuloy ni Ernesto, dahil alam kong tayo ay mula sa magkaibang mundo. Ngunit, hindi ko may kakaila ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang diwata, matapos makinig ng mabuti, ay dahan-daang lumapit kay Ernesto.
Hindi ko may pangako ang isang kinabukasan na tulad ng sa mga tao, pero nais kong ipaalam sa iyo na ang damdamin mo ay hindi isang panig na nararamdaman. Ako rin ay may nararamdaman para sa iyo, na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ang gabi ay napuno ng emosyon habang sila ay nag-usap ng mas malalim tungkol sa kanilang damdamin, mga pangarap, at takot. Sa bawat salita, lalo nilang naintindihan ang isa't isa, at lalo nilang naramdaman ang kakaibang lakas ng kanilang espesyal na koneksyon. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, bagamat walang katiyakan sa hinaharap, pareho nilang nadama na ang paglalakbay ng puso nila ay nagsisimula pa lamang, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pagtuklas, at pagmamahal na lumalampas sa mga hangganan ng kanilang mga mundo.